Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sa kasaysayan, may mga lipunang naniwalang mas madali ang kaayusan kapag iisa lang ang boses na masusunod, sapagkat walang debate, walang reklamo, at bawal ang magtanong. Dito sumibol ang totalitarianismo at mga anyo nitong komunismo, pasismo, natsismo at militarismo. Mga sistemang nangako ng solusyon sa krisis, ngunit nag-iwan ng mahabang tala ng mga kalayaang nawala at mga tinig na pinatahimik. Sapagkat kapag ang kapangyarihan ay hawak lamang ng iisa, parang remote control na walang off, maaring tumahimik ang lipunan. Ngunit kadalasan, ang katahimikang iyon ay hindi kapayapaan, kundi pagkawala ng demokrasya. Balikan natin ang tungkol sa totalitarianismo sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Control plus power, kilalanin ng ideolohiyang kumokontrol. Iugnay ang bawat konsepto sa tamang channel ng ideolohiya na kumokontrol sa kanya. Pamahalaang diktatorial, totalitarianismo. Benito Mussolini, pasismo. Adolf Hitler, natsismo. Pagpaparami ng armas, militarismo. Walang negosyong pagmamay-ari ang mga individual, komunismo. Kabaligtaran ng demokrasya, totalitarianismo. Racial supremacy, natsismo. Lipunang walang uri o classless society, komunismo. Ginamit ng bansang Hapon upang makisangkot sa digmaan, militarismo. Lumaganap sa Russia at China, komunismo. Ipinakita ng mga ideolohiyang ito na sa panahon ng krisis at takot, madaling ipagpalit ang kalayaan kapalit ng kaayusan at lakas. Sapagkat kapag ang kapangyarihan ay napunta lamang sa iilan at hindi nalilimitahan, hindi lamang isang bansa ang naaapektuhan, kundi pati ang kapayapaan ng buong daigdig. Sa ganitong kalagayan, ano kaya ang maaaring mangyari sa mundo kung ang bawat estado ay may sariling interes, sariling lakas at sariling paniniwala kung paano dapat mamuno? Upang masagot ang tanong na ito, mahalagang maunawaan kung paano nagsimula ang mga tensyon sa pagitan ng mga bansa at kung anong mga salik ang nag-ambag sa paglala ng tunggalian sa daigdig. Sa araling ito, susuriin ang mga pangunahing sanhi ng isang pandaigdigang sigalot na nagbago sa takbo ng kasaysayan at humubog sa modernong mundo. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi biglang sumulpot na parang surprise quiz. Paano nga ba nabuo ang ganitong tunggalian? Pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, maraming bansa ang wasak ang ekonomiya. Maraming mamamayan ang naghihirap at nagugutom. At marami ang nadarama ang pagkadismaya at galit. Sa ganitong sitwasyon, may mga leader at bansa na nagsimulang mag-isip. Kung kulang ang yaman at oportunidad, maaari itong kunin sa iba. At kapag may isang bansang nanakop o lumabag na hindi napipigilan o napapanagot, nagkakaroon ng mensaheng parang, pwede pala. Kapag paulit-ulit itong nangyayari,
ang mali ay nagiging tila normal at mas dumarami ang sumusunod hanggang sa lumawak ang tensyon. At kapag nagsama ang kahirapan, takot at ambisyon, nagiging parang maraming remote sa iisang mundo, sabay-sabay ang pindot, sunod-sunod ang tunggalian. Ang ikalawang digmaang pandaigdig ay itinuturing na pinakamadugong tunggalian sa kasaysayan ng tao. Ito ay hindi sumiklab ng walang malalim na pinag-ugatan. Ito ay bunga ng serye ng mga agresyong militar, pagkabigo ng mga diplomatikong kasunduan at ang pag-akyat ng mga diktador na nagnanais na baguhin ang mapa ng mundo. Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Digmaang Chino-Hapones, pagsalakay ng Japan sa Manchuria. Ang tensyon sa Asya ay nagsimula sa ambisyon ng Japan na maging pinakamakapangyarihang bansa sa silangan. Noong 1931, nilusob ng hukbong militar ng Japan ang Manchuria, isang rehiyon sa China na mayaman sa bakal at karbon, upang matugunan ang kanilang pangangailangan sa likas na yaman. Bagaman mariing kinondena ng Liga ng mga Bansa ang gawaing ito, walang sapat na puwersa o sanksyon ang naipatupad upang pigilan ang Japan. Italy sa Ethiopia. Ang kawalan ng matibay na aksyon laban sa Japan ay nagsilbing hudyat sa iba pang mga agresibong bansa na maaari silang manakop ng walang mabigat na parusa. Noong 1935, sa ilalim ng pamumuno ni Benito Mussolini, nilusob ng Italy ang Ethiopia sa Afrika. Sa kabila ng pagsusumamo ni Emperador Haile Selassie sa Liga ng mga Bansa, ang ipinataw na parusang pang-ekonomiya ay hindi naging epektibo dahil maraming bansa ang hindi sumunod dito. Ang tuluyang pagbagsak ng Ethiopia ay naging simbolo ng kawalan ng kapangyarihan ng pandaigdigang organisasyon na panatilihin ang kapayapaan. Germany at ang pag-alis sa Liga ng mga Bansa. Sa Europa, ang matinding hinanakit sa kasunduan sa Versailles ang nagtulak sa Germany na tahasang sumuway sa mga pandaigdigang batas. Noong 1933, tumiwalag ang Germany sa Liga ng mga Bansa sa ilalim ng pamumuno ni Adolf Hitler. Sinundan ito ng deklarasyon noong 1935 ng muling pagbuo ng malakas na sandatahang lakas na binubuo ng 550,000 sundalo. Isang direktang paglabag sa limitasyong itinakda matapos ang unang digmaang pandaigdig. Ang hakbang na ito ay nagpakita ng layunin ni Hitler na ibalik ang Germany bilang pangunahing puwersang militar sa Europa. Militar na suporta sa digmaang sibil sa Spain. Ang muling pagpapalakas ng militar ng Germany ay sinubok sa pamamagitan ng pakikialam sa digmaang sibil sa Spain noong 1936. Sinuportahan nina Hitler at Mussolini ang Nationalist Front ni Francisco Franco laban sa Sosyalistang Popular Army. Dito unang ipinamalas ni Hitler ang lakas ng Luftwaffe, hukbong panghimpapawid na nagpatunay na ang Germany ay handa na para sa isang malawakang digmaan. Ang tagumpay ni Franco ay nagresulta sa pagtatatag ng isa pang pasistang rehimen sa Europa na lalong nagpatibay sa alyansa ng mga bansang Axis. Anschluss, pagsasanib ng Austria at Germany.
Noong Marso 1938, isinakatuparan ni Hitler ang Anschluss o ang sapilitang pagsasanib ng Austria sa Germany. Gamit ang prinsipyo ng self-determination, iginiit ng pamahalaang Nazi na dapat magkaisa ang lahat ng mga bansang nagsasalita ng German. Bagamat ipinagbabawal ito ng kasunduan sa Versailles, isinagawa ng Nazi Germany ang Anschluss o annexation ng Austria nang walang naging aktibong pagtutol mula sa ibang makapangyarihang bansa. Ang tagumpay na ito ay nagbigay ng higit na kumpiyansa kay Hitler na ipagpatuloy ang kanyang ekspansyon. Appeasement at paglusob sa Czechoslovakia. Upang maiwasan ang panibagong digmaan, pinili ng Great Britain at France ang polisiya ng appeasement. Sa pamamagitan ng kasunduan sa Munich noong 1938, pinahintulutan si Hitler na sakupin ang Sudetenland sa Czechoslovakia kapalit ng pangakong hihinto na sa pananakop. Gayunpaman, napatunayang pagkakamali ang diplomatikong hakbang na ito nang lusubin at sakupin ng Germany ang buong Czechoslovakia noong Marso 1939. Ipinakita ng pangyayaring ito ang kabiguan ng polisiya ng appeasement sa pagpigil sa agresibong pagpapalawak ng kapangyarihan. Nazi invasion of Poland. Ang pagsalakay sa Poland ang naging huling mitsa na tuluyang nagpasiklab sa ikalawang digmaang pandaigdig. Matapos masiguro ang Non-Aggression Pact sa pagitan ng Germany at Soviet Union noong Agosto 1939, nilusob ng mga Nazi ang Poland noong ika-1 ng Setyembre 1939 upang bawiin ang Danzig at ang Polish Corridor. Dahil sa paglabag na ito, opisyal na nagdeklara ng digmaan ang Great Britain at France laban sa Germany, na hudyat ng simula ng 6 na taong pandaigdigang kaguluhan. Interactive quiz. Sanhi, suri, ang mga ugat ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ano ang kasunduan kung saan nangako ang Germany at Russia na iiwas sa pagsalakay sa isa't isa? Non-Aggression Pact. Pinirmahan ito nina Hitler at Stalin para masigurong hindi muna sila maglalaban habang sinasakop ang Poland. Sino ang pasistang diktador ng Italy na nanguna sa pagsakop sa Ethiopia? Benito Mussolini. Ninais ni Mussolini na ibalik ang kadakilaan ng Imperyong Romano sa pamamagitan ng pananakop. Sino ang pasistang leader na nagtagumpay sa digmaang sibil sa Spain sa tulong nina Hitler? Francisco Franco. Ang tagumpay ni Franco ay dagdagdag ng kaalyado para sa mga pasistang bansa sa Europa. Ano ang terminong tumutukoy sa pagsasama ng Austria at Germany noong 1938? Anschluss. Bagaman bawal sa Versailles, isinanib ni Hitler ang Austria dahil sa parehong wikang German. Anong kasunduan ang nagwakas sa World War I ngunit naging mitsa ng galit ng mga German? Kasunduan sa Versailles. Maraming German ang naghangad ng paghihiganti dahil sa kahihiyang dulot ng kasunduang ito.
Anong rehiyon sa China ang nilusob ng Japan noong 1931 dahil sa yaman nito sa bakal at karbon? Manchuria. Ang pagkontrol sa Manchuria ang unang hakbang ng Japan sa pagpapalawak ng kanilang teritoryo sa Asya. Ano ang tawag sa makapangyarihang hukbong panghimpapawid ng Germany na sinubok sa Spain? Luftwaffe. Ginamit ni Hitler ang digmaang sibil sa Spain para itest ang bagsik ng kanilang mga bagong eroplano. Anong bansa ang nilusob noong ika-1 ng Setyembre 1939 na naging hudyat ng simula ng digmaan? Poland. Ang pagsalakay na ito ang nagtulak sa Britain at France na formal nang magdeklara ng digmaan. Anong organisasyon ang nilisa ng Germany noong 1933 bilang protesta sa kasunduan sa Versailles? Liga ng mga bansa. Ang pag-alis ng Germany ay hudyat ng kanilang pagtanggi sa mga pandaigdigang limitasyon sa kanilang militar. Anong pulisiya ang ginamit ng Britain at France sa pag-asang mapapakalma si Hitler? Appeasement. Napatunayang mali ang appeasement nang tuluyang sakupin ni Hitler ang buong Czechoslovakia. Hindi pantay ang naging epekto ng bawat sanhi. May mga pangyayaring higit na nagpalala ng pandaigdigang tensyon at nagsilbing tulay patungo sa digmaan. Mga pangyayaring kailangang suriin at timbangin. Alin ang pinakamalaking nag-ambag sa paglala ng tunggalian? Iisang tanong, iba't ibang paraan ng pagtataya. Pumili ang bawat pangkat ng isa sa 7 sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig at timbangin kung paano ito nagpalala ng pandaigdigang tensyon. Ipapahayag ang pagtataya ayon sa napiling paraan. Kumpletuhin ang pangungusap. Dahil sa patlang, mas lumala ang pandaigdigang tensyon sapagkat patlang. Auditory learners, isang matibay na pahayag. Kumpletuhin ang pangungusap, isang tagapagsalita lamang ang magsasalita para sa pangkat, magbigay ng maikling paliwanag upang patibayin ang pahayag. Reading-writing learners, maikling pagtataya. Kumpletuhin ang pangungusap, palawakin sa 2 hanggang 3 pangungusap na nagpapaliwanag kung bakit ang napiling sanhi ay nagpalala ng pandaigdigang tensyon. Iwasan ang pagsasalaysay. Ituon ang sagot sa paghatol at dahilan. Visual o symbolic learners. Isang simbolo, isang hatol. Pumili o gumuhit ng isang simbolo na sumasagisag sa sanhi at epekto nito sa paglala ng tunggalian. Kumpletuhin ang pangungusap. Magbigay ng maikling paliwanag kung paano iniuugnay ng simbolo ang sanhi sa paglala ng tensyon. Rubrik sa pagmamarka. Pananagutan o pananahimik. Alin ang pipiliin ng bayan? Ipinakita ng kasaysayan na hindi lamang dahas ang sanhi ng digmaan. Minsan, ang pananahimik, pagpapalampas at kawalan ng paninindigan sa mali ang mas lalong nagpapalakas sa gumagawa ng mali. Evil thrives when good people remain silent. Sa 7 sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig, paano nakatulong ang pananahimik at pagpapalampas sa patuloy na pananakop? Kung ang mali ay nakikita, ngunit pinipiling palampasin upang maiwasan ang gulo, ano ang posibleng mangyari sa hinaharap? Ano ang kaibahan ng pagiging maunawain at pagiging tahimik sa harap ng mali? Sa
pang-araw-araw na buhay, sa paaralan, komunidad o social media, kailan nagiging mapanganib ang pananahimik? Ano ang mas kailangan ng isang lipunan? Katahimikan o pananagutan? At bakit? Parang domino, bumagsak ang digmaan. Isa-isahin ang mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig, gamit ang salitang digmaan. Mga sanhi ng ikalawang digmaang pandaigdig. Digmaang Chino-Hapones. Italy sa Ethiopia. Germany at ang pag-alis sa Liga ng mga Bansa. Militar na suporta sa digmaang sibil sa Spain. Anschluss. Appeasement at paglusob sa Czechoslovakia. Nazi invasion of Poland. Hindi biglaang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay resulta ng sunod-sunod na agresyon at kabiguang pigilan ang mga ito. Tulad ng mga domino na isa-isang bumabagsak, bawat pangyayari ay nagtulak sa kasunod, hanggang sa tuluyang madamay ang buong mundo sa digmaan. Digmaan ng mga pagpipilian. Piliin ang letra ng tamang sagot. Noong 1931, sinakop ng Japan ang Manchuria. Kinondena ito ng Liga ng mga Bansa, pero walang seryosong parusa na ibinigay sa Japan. Ano ang mensaheng nakuha ng ibang bansa sa pangyayaring ito? Maaaring palawakin ng teritoryo kung may sapat na lakas. Humingi ng tulong ang Ethiopia sa Liga ng mga Bansa nang lusubin sila ng Italy. Pero hindi seryosong kumilos ang mga malalaking bansa. Bakit nabigong mapanatili ang kapayapaan sa sitwasyong ito? Mas pinili ng mga bansa ang lokal na interes. Bakit itinuturing ang digmaang sibil sa Spain bilang mahalagang hakbang patungo sa mas malawak na digmaan? Dahil nagsilbi itong larangan ng pagsubok ng armas at alyansa. Pinayagan ng Britain ang Germany na kunin ang Sudetenland, bahagi ng Czechoslovakia, sa pag-asang hindi na magkakagyera. Bakit itinuturing na kabiguan ang desisyong ito? Mas lalong naging agresibo si Hitler. Maraming bansa ang nanahimik lang sa simula habang may mga bansang inaapi at sinasakop. Ano ang naging bunga ng ganitong uri ng pananahimik? Mas lalong lumala ang gulo sa buong mundo. Ipinakita ng kasaysayan na hindi lamang dahas ang sanhi ng digmaan. Minsan ang pananahimik, pagpapalampas at kawalan ng paninindigan sa mali ang mas lalong nagpapalakas sa gumagawa ng mali. Ang hamon sa kabataan ay hindi ang manahimik. Ngunit hindi rin ang manakit, kundi ang manindigan ng may paggalang, pag-iingat at malasakit sa kapwa.